of our dear colleagues had his opinion about the use of our alliances. I have a contrary opinion, gentlemen and ladies. My contrary opinion is, let us use our friends and alliances to help strengthen, no, para palakasin ang ating claim dito sa exclusive economic zone natin. Alam ko po, meron po sa aming mga kababayan na sa tingin kaya po natin ang China, tayo lang, wala nang iba. Pero sa totoo lang, mga kababayan na nakikinig po na yon, kung masyado naging agresibo ang China sa atin, sa pananaw ko, kung magkaroon po ng conventional warfare, patagal na pong 3 araw ang mga maiiwan sa ating mga conventional equipment and forces. And then we will have to go into a guerrilla warfare. And we cannot do it alone. Hindi po natin kayang gawin ito na mag-isa. Kailangan natin ang tulong ng ating mga kaalyado, whether we like it or not. And we are I personally, in my opinion, welcome the fact that the United States of America, in every discussion and in every fora, has said that they will stand by the Philippines kung meron pong mangyayari. At hindi lamang yun, marami na pong sumasang-ayon sa atin at tumutulong sa atin. Yung Australia, Japan, South Korea ay nagsalita na po. European Union, nagsalita na po, natutulong po sila. Hindi lamang sa pagbibigay po ng mga ekwipo para sa pandirigma, pero pati economic assistance. Kasi alam po nila na pwede po tayong hostage na isang bansa pagdating sa economic agenda. Kaya pagdating po ng European Union President, sinabi niya sa amin, good news, binuksan na po nila at in-extend na po nila yung tinatawag na GSP Plus, kung saan yung goods and mga goods and products natin ay magiging welcome muli sa European Union. But they want to take it even a step further into a free trade agreement. Nung isang araw, kakapirma lang ng ating Pangulo ng South Korean Free Trade Agreement. That's good news. Kasi gusto din makabigay po ng tulong sa ekonomiya ang South Korea at ating mga kapitbahay. Kaya let's welcome that. And this position now of China, Mr. Chairman, on the 10-dash line, ako'y natuwa. Di po ako nagalit, ako'y natuwa. Dahil marami po nagalit. Marami na po nagalit sa ating kapitbahay sa norte. Dahil pati sinakop nila ang India, teritoryo ng India, na never before po sila nagkondena sa nangyayari dito sa West Philippine Sea. Ngayon po, sumang-ayon na po sila sa arbitral ruling ng Permanent Court of Arbitration na sabi nila that they clearly side with the Philippines in its exclusive economic zone. Pati na rin Brunei nagsalita. Never po nagsalita ang Brunei. Eh sinakop na po sila sa 10-dash line. I think the 10-dash line is 40 nautical miles out of the coast of Brunei. So medyo nagagalit din ng Brunei dahil siyempre may mga oil po sila dyan sa mga lugar na yan. Kaya let us utilize the anger, no? Not the goodwill, but the anger being peddled by our neighbor in the north to our advantage as a sovereign nation. Kaya ako ay sumasang-ayon. No? I totally agree with the training, the cooperation on terms of interoperability of our like-minded sovereign nations in the region where we believe in the rule of law and freedom of navigation. Alam mo, pag dumadaan po kayo dyan, whatever boat that you're in, sinasabi po nila repeatedly, at nakikita ko po to sa news and all the statements by our military and Coast Guard, na nasa teritoryo po daw tayo ng China. Na umalis daw tayo dito dahil nasa teritoryo po tayo ng China. Yan ay isang malaking kasinungalingan. At yan ay atin. Sa Pilipinas po yan. Make no mistake about it. Nung isang gabi, pumunta po ako sa exhibit ng mga mapa. Mapa na turn of the century, 1600s,
1500s, panahon ni Magellan. At klarong-klaro po, nung panahon pa yun, yung Scarborough Shoals, yung Pag-asa Island, sa ibang pangalan pinatawag pero nandyan na. Pati Ayungin nandyan na. Lahat yan ay teritoryo ng Pilipinas. That's why pag sinasabi po ng China na kanila uyan, I always tell myself, says who? Who says? You're the only one that says that is your territory. Whereas we have a ruling supported by many countries from all over the world that this is our exclusive economic zone. Let us not forget that. So I have no questions here for my dear patriots, Your Honor. Mine is my continued support together with our men and women here of the Senate who believe in what you are doing for our nation and for our sovereignty. Pag may mawala pa sa atin na isla dyan, naaawa po ako sa ating mga kabataan, sa ating mga apo at mga anak. Kasi yung ating mga ninuno, nagbuwis buhay, Jose Rizal, Bonifacio, Aguinaldo, lahat po ng ating mga heroes ay nagbuwis buhay para ma-maintain ang ating soberenya at kalabanin ito mga outside forces na kumukup-kup sa ating bansa. Diba sa ating lupang hinirang, ang manlulupig, di pasisiil. Pinaglalaban po natin yan. At ang pinakahuling banggit sa ating lupang hinirang, ang mamamatay ng dahil sa iyo. Sana naman ay hindi umabot tayo dyan, na mamatay po tayo sa panahon ito. Pero I salute all of you, men and women, who are willing to sacrifice for God and country. And we commit, the Senate commits, that this budget hearing, you will see a difference in your budget. And hopefully it will be a help